So, ano ang nararamdaman mo nung nalaman mong part ka ng scholar? Paano mo mapanatili ang focus sa pag-aaral kahit may feelings involved? As a human being, a normal... Uy! Quiet! Ano po kuya, as a human being, normal lang po talaga na umibig, especially sa ganitong edad, teenager. Pero para sa akin kuya, as long as po na mapipigilan ko pa po na hindi po muna pumasok sa mga ganyang bagay, hindi pa po talaga kuya kasi marami pa po akong pangarap. Kung meron man dyan, it's up to him kung maghihintay siya kasi maghintay ka, ganun. Ganun. Wala man. Okay, Maybel. Okay. Ano ang biggest fear mo para sa future? Yung mawala po yung lola ko. Gusto ko po kasi na pag nakamit ko na yung pangarap ko, gusto kong ipadama sa kanya yung buhay na hindi kagaya ng buhay namin noon. Gusto ko po na matulungan siya po. Gusto ko po makasama siya sa pag-graduate ko po. Pagkamit ko po sa pangarap ko, gusto ko po sa mga successful days ko po. Nandyan po siya sa tabi ko dahil she's the one nga na nag-alaga po sa akin na bata pa po ako. And then, there's a lot of trials that we face together. And then, I am very thankful to her dahil kung wala siya po na nag-alaga sa akin noon, I am not here now. So hello po mga kababayan, welcome back muli sa ating channel. So it's me, Roel of Malalag, and kasama ko ngayon si Kuya Victor Vlogs, na busy po ngayon. So nagpe-prepare na po siya ng mga questions para sa ating scholars. So ngayon po ay kumbaga minsang opportunity po ngayon na mag-meet po yung tatlo. So ginrab ko po yung opportunity para makausap sila ng kumbaga heart to heart talk, no? Kumbaga meron kami itatanong sa inyo at talagang sagutin nyo ng, kumbaga, galing sa puso, yung totoo, di ba? So, ito ay walang cut, no? Hindi siya edited na video. Pawang ano lang, kwentuhan, parang ano, labasan lang ng mga thoughts, opinion, kumbaga, sa loobin, at syempre, kung ano yung nasa puso nyo talaga, no? So, i-release nyo dito, ha, sa vlog na ito. Ready na kayo? Alam kong ready na yan. Ha? Napakagaling naman ito. So mag-hello muna kayo from Christine. Ay, meron pala kayo dyan. Mag-hello ka sa mga viewers natin. Hello po, good afternoon sa mga viewers namin dyan. Hello po. Good afternoon po sa lahat. Hello po everyone, good afternoon po. Ayan, kasama natin yung 3 scholars natin, no? Jingjing, Christine, and Maybel. So, ngayon po ay meron kami itatanong sa inyo about sa personal life nyo. It's either family, love life, studies, and dito sa for being scholars ng TROM, no, ng Team Roel of Malalag. So, ano lang, kumbaga, sagutin nyo lang ito at syempre, it's either tatanggapin ng mga viewers yung sagot nyo or hindi. It's up to you, no? Kasi nga, galing sa puso yung pagsagot nyo. Ano, ready na kayo? Yes. Smile naman daw dyan. Parang na-pressure sila eh. Okay. So meron ako hinanda dito ng mga questions and isa-isa kayong sasagot, ha. Okay. So about muna sa buhay-buhay. Ano? So ginawa ko itong content na ito para mas makilala kayo ng lubusan ng mga viewers natin. Diba? Kasi una nakilala naman si Maybel bilang scholars na ng TROM. Si Jingjing na ongoing na yung construction ng bahay nila. Congrats Jing in advance. Salamat po. Oh, and si Maybel meron na silang bahay. So kumusta naman yung pagtira niyo sa bahay ng ano? Okay po kuya, masaya po kami dahil ano po,
hindi po katulad ng dati na bahay namin na sira-sira po. Tas hindi po kami komportable na matulog dahil natatakot po kami kapag umulan po ng malakas po. Oh, talagang uncomfortable kayo sa loob, no? Maliban sa delikado, talagang isa din sa iniisip nyo yung kapakanan ng mga kapatid mo sa loob, di ba? Kasi nga tuluan. Eh syempre, congratulate din natin si Christine sa successful serye ng Chris Jan. Kamusta naman, Christine, yung isa ka sa naging main character talaga ng Chris Jan? Ano po kuya, sobrang saya ko po kasi dati po may pinapanood lang po ako ng mga katandem Mga po. serye-serye. Opo, Oo. tapos ngayon ako na po yung bilang isang bida po na gumagana po sa kada serye po. Grabe. At syempre, kumusta naman yung feeling na ano ngayon, kumbaga nakilala ka na hindi lang dito sa lugar ng Bukidnon, 'di ba? Maging sa ibang lugar din na napupuntahan natin, may nakakilala na sa iyo. Ano po kuya, sobrang saya po kuya, pero minsan po nakakahiya po kuya. Parang di ka pa sanay. Opo, hindi po ako sanay na makilala po ng maraming tao po. Sa ano lang yan, i-embrace mo lang yung nangyari ngayon, yung situation mo kasi nga ito na yung reality, 'di ba? Nakilala ka na at mas gagalingan niyo pa, no? Sa kanya-kanyang buhay niyo. Okay. Ano lang yan, warm up lang muna yan, ha? So ito na talaga yung mga tanong, no? About sa buhay, una si Mabel ang sasagot. Para sa'yo naman, Mabel, sino ang pinakamalaking inspirasyon mo at bakit? It's either family or depende sa'yo. Nakitaan mong siya yung naging role model or inspiration mo kung bakit ka nagpo-pursue sa buhay. Noon pa po kuya, yung inspirasyon ko na po talaga ay yung mga kasamahan ko po na katutubo. Okay. Ang role model po na gustong gusto ko po ay yung si Bai Irene Panjan, which is the IPMR sa Valencia City po. She is a teacher and siya yung nangunguna sa mga manobo dito sa Valencia ngayon po. And I wanna be like her one day. Grabe, ano? So, nakitaan mo siya bilang a good inspiration, influencer para sa'yo. Na someday na magiging ganun ka rin sa kanyang, sa kanyang nakamit na achievements, di ba? So, walang imposible, Mabel. At alam ko, kayang-kaya mo yan. No? Siyempre, si Jingjing naman. Sino ang pinakamalaking inspirasyon mo at bakit? It's either family or yung kakilala mo na na hinahangaan mo talaga? First ko pong hinahangaan po yung family ko. Nagbigay ng lakas ng loob po sa buhay ko. Oh my gosh. Parang na-touch lang po ako kasi po namimiss ko po sila. Kaya maraming salamat po talaga kasi meron pong nagbibigay sa mga payo po sa akin. At kakayanin ko po iyon. Salamat po. Ayun. So, kumbaga bale emotional si Jingjing, at syempre alam ko, Jing, na talagang you have your own strategy kung paano magdiskarte, magsumikap sa buhay. And syempre yung mga naririnig mong mga advices, it's up to you kung tatanggapin mo, 'di ba? I-embrace mo or i-reject mo. Kasi ang totoong realidad ng buhay ay kung paano ka dumiskarte ng sarili mo, no? Yung mga payo sa iyo, bonus na lang 'yan, no? Kumbaga magsisilbing torch mo, no? Magsisilbing kumbaga liwanag mo na susundin mo ba or hindi. So, ganun yun, Jing, no? At naniniwala akong malayo pa yung mararating mo, 'di ba? Kasi nga grabe yung positivity mo sa buhay, 'di ba? So, last si Christine. Ulitin ko yung tanong. Parang siya. Seryoso naman. Okay.
Sino ang pinakamalaking inspirasyon mo sa buhay at bakit? Sa totoo lang po, hindi po ito pakitang loob po, pero ang pinakamalaking inspirasyon ko po sa buhay is ikaw po, Kuya Rowel. Kasi po, kung titignan po natin, ikaw po ay nasa mataas na ranggo kasi po ikaw ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Ngunit pinili mo pa rin po na mag-charity vlog. Alam ko pong mahirap iyon. Sa likod po ng kahirapan na umakyat sa bundok, may natatanggap kang hindi magagandang komento po, Kuya, pero kapag ikaw po ay humaharap po sa amin, sa mga tinutulungan mo, Kuya, ay parang inaalis mo yung mga salitang natatanggap mo, Kuya. Parang Kuya, parang hindi mo iniisip, Kuya, parang wala ka po. Alam po namin na parang nababash ka po dahil po sa amin, pero hindi mo po iyon idinidibdib po, Kuya. Parang lang po, Kuya, parang sobrang bait mo po talaga, Kuya. Kaya ikaw po talaga ang inspiration ko kasi po, Kuya, pag ako po ay makapagtapos or ako po ay maging successful po, Kuya, susunod po ako sa mga yapak mo po, Kuya. Ay, grabe. Grabe, napaka-heartwarming na message, no, coming from Christine. So, syempre, eto, Tin, talagang yung mga noises kasi na naririnig mo, di ba? Yung pambabash, yung mga pag-discriminate, yan, kumbaga, it's part of our kumbaga buhay natin, no? Pero pag sinicenter mo doon is yung goal mo. Kagaya sa akin, 'di ba? Yung pinaka main goal ko talaga is makatulong. So yung mga paninira sa akin, yung mga naririnig kong mga pambabash, hindi ko dinadala doon, 'di ba? Kasi pag dinadala ko doon, parang mahawaan kayo, no? So ang gusto ko ang mai-share ko sa inyo is yung pagiging positive vibe lang, 'di ba? Kaya ganun din sana yung gagawin nyo, no? Yung mga pambabash nyo kasi kayo nagsisimula pa lang, pausbong pa lang, 'di ba? Alam ko marami pa diyang nag-aabang para maging hater nyo, i-bash kayo. Pero I hope na gayahin niyo yung diskarte ko, no? Yung yung ginagawa ko, 'di ba? So ganun lang kumbaga mag-revenge sa kanila. Silence lang, no? Kasi ang magre-revenge naman sa kanila is hindi tayo, hindi ako, kundi si Lord, 'di ba? Vengeance is not ours, it's from God, no? Kaya yun dapat sana natin. At syempre, about naman sa pamilya. So si Kuya Victor yung magtatanong. So pipili ka dyan ng mga questions. Grabe mga ito. Syempre seryosong mga usapan pa ito. Okay. Wow, grabe, naka-decide ka agad. Meron tayong tanong dito sa tatlong angel ni Dodong. From angel. First si Mabel. Ano ang hindi mo makalimutang sakripisyo ng magulang mo? Grabe, ang gandang tanong. Ano po, yung pag-alaga po nila sa amin. Noon po, Kuya, nakikita ko po talaga kung gaano kapursige si Papa na makapagtapos kami ng pag-aaral. May mga araw, nasabi ko na po ito, noon, kapag pumapasok kami ng paaralan, wala kaming kain. At hindi ko rin po masisisi ang magulang ko dahil wala talaga kaming magawa. And then, kung wala siguro ang magulang ko, siguro patay na po kami ngayon dahil walang makain. Dahil sa pagpursigi ng mga magulang ko na makakain kami at makapag-aral kami, ay nandito ako ngayon. Yan po, Kuya. Yun, yung pag-aalaga ng magulang. Kasi narinig din naman natin kay Dato, no, kung paano niya inaalagaan si Mabel. Gusto ni Dato na makapagtapos siya sa pag-aaral. Kaya yun yung hindi mo makalimutan sa papa mo. So okay. Jingjing, are you ready? Ayan, ito Jingjing ha. Ano ang pinaka hindi mo makalimutang sakripisyo ng magulang mo? Para po sa akin po, Kuya, is yung pag-aalaga po nila at sacrifice. Kasi po, sila po yung dahilan kung ba't kami nandito sa mundo
At sila po yung dahilan kung paano po ako lalaban. Kasi sila po yung nagbigay ng pagmamahal ng walang makabigay na iba. Sila po yung Parang napaka-emotional ni Jingjing. My gosh! It's okay. Kasi po, kung tungkol na po sa family ko po yung pag-uusapan, parang matouch po yung puso ko. Kaya noon, sinabihan ko po yung magulang ko. Nag-promise po ako sa kanila na balang araw po, masuklian ko po yung ginawa po nila para sa amin. Kaya ngayon, magpupursigi po ako para sa family ko po. Yun lang po. Maraming salamat. Galing ni Jingjing. Napaka-emotional yung sagot niya. So, yun, no? Jingjing, dapat post mo yan, no? I-pursige mo yan kasi para din naman yun sa magulang mo at sa iyo. Ikaw dong wala kay storya doon sa kay Jingjing. Kay Jingjing naman is talagang kapag tama naman talaga, no, kapag pamilya na yung pag-uusapan, no, parang ano ka ba? Kumbaga we cannot control our feelings, no? Kasi nga naturally lalabas talaga yan kung emotional ka kasi dahil yan sa experience natin, no. Diyan tayo hinuhubog sa naranasan natin in times na wala tayong kakainin, pamilya yung kasama natin doon. Kaya kapag i-reminisce mo, pag-uusapan yung mga nakaraang nangyari, parang ano ka na lang, maging emotional ka na lang, no? No other words na sasabihin mo, kundi maging emotional, iiyak ka, or kumbaga mga positivity yung mga lalabas sa nasasabihin mo, 'di ba? Okay 'yun, no? At syempre wag niyong tanggalin talaga doon yung respeto sa pamilya, no? Kasi nga sila ay talagang kagaya ninyo, lumalaki na kayo, so you have your own decision na. So, but don't forget na bago pa kayo naging ganyan, 9 months na kayong dinadala ni mama nyo, di ba? So, akala nyo 9 months yung paghihirap, pagsisikap ni mama nyo. Kaya ngayon na may desisyon na kayo sa buhay, always pa rin irespeto yung pamilya. No, kasi iniwala tayo, or kayo, no, ako iniwala ako na hindi magtatagumpay at hindi magkakaroon ng peace of mind kapag kinalimutan yung pamilya. No? Yun dapat i-set sa mind nyo na wala kang kaligayahan sa buhay kapag dinidedma, re-reject mo yung pamilya, pinabayaan mo. Diba? So, last na lang si Christine para sa tanong yun. Ready ka na, Christine? Always ready. Last out yan. Okay, Christine. Ano ang pinaka hindi mo makalimutan sakripisyo ng magulang? Para po sa akin, yung time po na iniwan po kami ng tatay ko, kung tutuusin pong iisipin, nung iniwan po kami ng nanay ko, may dalawa pong choice ang papa ko. Pwede niya po kaming iwanan din, pwede niya rin po kaming alagaan, pero pinili po ng papa ko na alagaan kami. Doon pa lang po na part, sinacrifice na ng papa ko ang kanyang kaligayahan, ang kanyang freedom. Kasi po, kapag may anak ka na, may sarili ka ng bubuhayin, parang yung kalahati ng buhay mo ay doon mo itutuon sa anak mo. Yung sweldo mo, na imbis na pang sarili mo, ay doon mo na sa anak mo. Kaya naisip ko po na kung hindi kami kung pinabayaan kami ni Papa, siguro yung buhay niya ay maganda po talaga. Doon pa lang na part, sinacrifice na ni Papa ang buhay niya para sa aming mga anak. Yun lang po. Grabe, galing. Nakita din naman natin dong, di ba? At sinabi din naman ni tatay na grabe yung sacrifice niya, no, sa inyo. Tatay na mama pa, di ba? At talagang hanggang ngayon, no, talagang hindi kayo pinabayaan ng tatay ninyo. Ikaw dong, dagdagan mo na lang. Grabe. So, napaka-genuine yung sagot niya. Napaka-totoo talaga. Ano kasi, kumbaga, it's a matter of choice ba ng papa mo, no? Kasi nga, yung papa mo, pwede siyang maghanap ng panibagong asawa, no, pamilya. So kayo, pwede iwan, it's either sa tita nyo or sa lola nyo.
Pero nakita namin na talagang, ano talaga siya, kumbaga, grabe yung eagerness niya na alagaan kayo despite na walang nag-aalaga sa kanya. Di ba? So, doon pa lang talagang nakita mo na yung sakripisyo, no? Talagang makikita natin na siya yung naging hero ng pamilya nyo, no? So, doon Christine talagang yun yung paghuhugutan mo ng motivation ba, no? Kung bakit magpupursue ka sa buhay, sa pangarap mo ay dahil sa papa mo at sa pamilya mo, di ba? Nothing more, nothing less pa, no? Kaya kung meron ng mga hindrances, mga problema diyan, di ba? Ano lang 'yan, isipin mo na lang na mga spices 'yan ng ng buhay, no? Kasi hindi magiging masarap yung luto kapag walang mga spices, no? Hindi din masarap yung pamumuhay natin kung walang problema, no? Hindi siya challenging. So, ayun, grabe. At syempre, okay ka sa mga sagot nila? Grabe. Puro mga magagaling. Galing. Pwede ilaban sa... Ito, ano talaga to eh. Ano na? Beauty pageant talaga to eh. Itong dalawa pa. So, pwede yan mahasa, no? Yung trainer. So, about naman sa school or yung pagiging scholarship nyo, yung pagiging scholars ng TROM. Ito, ang unang sasagot dito ay gusto ko si Christine muna. Ay, grabe. Kumbaga, ano naman Change na, ano? Oo. Siyempre, ang tanong ko sa inyo, ang dami nito, no? Ang gaganda ng mga tanong na ito na compose ko, pero isa lang itatanong ko talaga sa inyo. Okay? So, ano ang nararamdaman mo nung nalaman mong part ka ng scholar? Sobrang saya ko po talaga, kuya, kasi po bihira lang po talaga yung mga taong nagpapa-scholar po, especially po yung sa akin is private po, hindi po siya DepEd na sobrang saya ko po talaga kasi po nung bata pa po talaga ako, nakita ko na po kung ano yung buhay ng yung buhay na pinapaaral ka. O sobrang hirap po kasi po kapag may bayarin, hindi mo alam kung saan ka kukuha, especially na po pa sa akin na wala akong ina, yung papa ko na lang, parang nahihirapan po siya kung saan kukuha ng pambayad. Tapos nung nalaman ko po na scholarship na po ako ay sobrang saya ko po talaga, kuya, kasi bata pa lang ako. Yun na po yung nasa pangarap ko po talaga, kuya, nasa dream list ko na yung pagiging scholar ko, kuya. Kaya nagpupursige po talaga ako na mag-aral kasi yung school namin is kung magiging scholar ka kapag mataas yung grades mo. Tapos yun po, kuya, nagpupursige ako mag-aral kasi gusto ko po talaga na makapasok po sa scholar. Ayun. So, kumbaga, nagiging siya sa'yo, kumbaga nagiging magandang opportunity sa'yo, no, na nakilala ka namin, wala ka nang pinapasang requirements, no? Maliban lang sa, syempre, yung makilala ka sa social media, no? Yun yung one of the requirements, makilala ka lang, maipakita mo yung pagiging, yung good moral character mo. Diba? Kasi kung magsisend ka ng mga, or magpapasa ka ng mga requirements sa scholarship, dapat meron kang good moral character. Pero sa amin, yan lang yung required. Yung pagiging, totoo sa amin. Diba? Wala nang requirements pa para sa mga, mga ID or something, Diba? So, napaka dali lang dito, no? At kami yung maghahanap kung deserving talaga. Siyempre si Jingjing naman, ano yung feeling mo or nararamdaman mo nung nalaman mong part ka ng scholars? Para po sa akin, kuya, sobrang saya ko po. Dahil bira lang po yung tao na matulungan po. Like sa aming tatlo. So, isa na po ako doon na nabigyan ng scholars. Maraming salamat po talaga. Kasi po, naisip ko po na baka kung wala po yung scholars na yun, baka di po ako makapagtuloy ng pag-aaral. Kasi po, wala yung family ko, mahirap lang, at saka kulang po yung dami po namin. Kaya maraming salamat po talaga dahil kasi po mayroon pong nakasali po ako ng scholars. Maraming salamat po talaga. So, kumbaga 'di ba nung nakilala ka namin, Jing,
ano ka palang regular beneficiary lang. Pero nung natagpuan ka na ng mga taong nakitaan ka ng potensyal na itong batang to ay talagang may pangarap. So, ayan yung si Tita Bing, no? So, thankful tayo sa kanya dahil siya yung naghahanap talaga ng paraan kung paano ka mabigyan despite sa lugar nyo na ikaw yung medyo walang access talaga sa sa GCash or paano ipadala yung tulong kasi kami naman di kami palagi makakapunta sa inyo. So si Tita Bing or yung scholar mo ang naghahanap ng paraan kung paano maiabot yung allowances mo, no? Kaya thankful tayo diyan, Jing, at talagang wag wag kang magbabago sa kanya. Yes no? po. Maraming Ayun. salamat po talaga, Mami. Wow, Mami Bing. mami. At syempre si Maybel. Okay, ano yung nararamdaman mo or yung feeling mo nung nalaman kang belong ka sa scholar ng Team Roel? Kagaya po nung sinabi nila, Jingjing at Christine, sobrang saya po. Hirap ko pong maniwala noon, na-shock po ako na, scholar na po ako dahil, ako po, kuya, dreamer po talaga ako eh. Pag bata pa lang po ako, ang layo-layo ng nararating ng isip ko. Advantage. Grabe. At sa bata po ako, ang mga pangarap ko po, unti-unti ko pong nakamit po, kuya, dahil sa inyo po. At pangarap ko po noon na maging two choices po talaga yung nasa akin, maging nurse and then maging teacher. So, mas napili ko po na maging teacher dahil mas kailangan yan dito sa amin. At unexpected po para sa akin, unexpected po na naging scholar po ako dahil hindi po ako naniwala na may tao na makakakita sa akin. At masasabi ko po na siguro kung hindi po ako natagpuan nila Kuya Roel, nag-aaral po ako ngayon, pero sobrang hirap po, kuya, dahil mag-working student po ako sana. And then, thankful po ako kay God dahil naging scholar ako at sobrang saya ko po ngayon dahil hindi na lang 1 month, magsa-second year college na ako and then Napakabilis. salamat po talaga dahil natagpuan po ako at super happy po ako na naging scholar po ako ng nila Kuya Ruel. Yan lang po. So, isa yan talaga si Maybel na pinaka-pioneer din na scholar natin, no? May nawala man, pero syempre yung dumagdag naman is talagang pinapahalagan yung tulong, 'di ba? So, ayun lang, 'di ba? Kasi kami din hindi kami makapaniwala na may mga tao pa lang handang maging kumbaga mag-commit, 'di ba? Mag-commit na, oy, ako magpapaaral nito. Despite sa status mo na college level ka na, alam ko yung gastusin doon, 'di ba? Yung mga gastusan, lalo na private school ba yung school nyo? Yes, 'di ba? Sa akin nga dati public, 'di ba? Pero grabe yung bayarin, no? How much more na private school, no? Malayo pa sa lugar, sa sa bahay nila. Pero believe tayo dun sa mga taong kahit kumbaga kahit yung trabaho nila is walang kasiguraduhan, pero still they can manage na makapagbigay talaga, 'di ba? Meron silang inilaan para ito ipang-suporta ko ito sa sa scholar ko. Believe tayo sa mga taong ganoon, 'di ba? Kasi nga iisipin mo, you are not family member naman, no? Hindi ka naman part ng na someday pwede silang iwan ng mga taong akala nila totoo, 'di ba? Pero we can assure naman talaga sa inyo na yung give back sa kanila is yung pagiging totoo nyo, yung pagiging loyal nyo, at susuklian nyo sila, hindi literally na ibabalik nyo yung pera, kundi ipapakita nyo sa kanila na nagsusumikap kayo. In that way, nasuklian nyo na ninyo sila, na ipakita nyo yung pagpapahalaga ng tulong. At the same time, kayo yung makapagpaahon ng pamilya nyo, kanya-kanyang pamilya. Diba? So, hindi literally na
utang na loob, gano'n, ibabalik yung pera, gano'n. Ang utang na loob ay kung paano ka rumispeto sa kanila, no? Paano mo pinapahalagan yung tulong na binibigay nila unconditionally. Di ba? Walang condition. Oo, binibigay lang sa inyo, ganito. Meron man, pero sa ikakabuti ninyo. May condition man na dapat mag-focus talaga. Di ba? Ganito dapat yung grades. Di ba? Not to the extent na stricto na yung, yung hawak sa liig na yung mga rules. Di ba? So nakita niyo naman dito sa amin, di ba? Wala kaming siniset na, oy, dapat ganito. Meron man, para si kakabuti nyo lang. No? So, grabe. Ano Kuya Victor, kaya mo pa? Meron bang last question dito about naman sa love life? Ay, grabe. No? Ano na? So, gusto ko magpakatotoo lang dito. At syempre, kung anong gusto nyo sabihin, talagang, yun na yun, no? Tatanggapin ng viewers or hindi, it's up to them, no? Basta't kayo nagpakatotoo lang dito. So, you can select 5 questions yan at magpipili ka lang ng isa dyan. Choose the best one. Yes, choose the best among the rest. Daming mga magagandang Ay, grabe. Piliin mo yung ano. Tablet ko, baka pwedeng kwento dyan. Ha? Tablet ko, baka pwedeng kwento. Wala na. Oo. Ano yan? 2 hours yan. Dami mong ano. Ay, ito yung Ay, pinaka. grabe, may Ito yung napili na. para talaga to sa kanilang tatlo. Oy. Okay? Grabe. We start from Mabel. Mabel muna. So, kasi pa ganyan eh. Apa yun? Okay, Mabel? Gusto yung gusto. Paano mo mapanatili ang focus sa pag-aaral kahit may feelings involved? Ay, grabe. Diba? Normal naman talaga yan, no? Kasi we are human being naman. Umiibig. Especially teenager na. Ay, Ano Yes. po, kuya? Like what you said, nga normal lang na maka-feel ng love. But, ang sasabihin ko po ay, kung magkaka-boyfriend man po ako, pipili, ang main goal ko po talaga ay yung pagtatapos ng pag-aaral at kung magkaka-boyfriend po ako, isa sa pinaka-importante na gagawin ko po ay mag-aaral po talaga ng mabuti. Unang-una ko po na gagawin po. Grabe, napakagaling. Are you satisfied with her answer? Yes, okay. Yes. Satisfied ako sa sagot ni Mabel. Yan, no, dapat talaga focus talaga sa pag-aaral kasi nga kasi lagi kaming nandito sa Pantaron. Ayoko naman na pagdating ng at the end of the day na hindi kayo nakapagtapos, no, kayo din na mag-suffer. So, kaya ayoko mangyari sa iyo at sa ito pang dalawa. Ikaw dong, sa'yo madagdag din mo. Ano pa lang idadagdag? Grabe mga follow-up. Ano pala ito? Sa akin lang yung, kumbaga, follow-up question na lang, no? Yung tanong is, how can you manage na for being scholar, focus sa studies, tapos merong feelings involved, no? Feelings, just like magkakajowa na, magkaka-boyfriend. So, halimbawa, you are in that situation. Paano mo isi-set? Ano yung isi-set mo ng mga, kumbaga, ano yung gagawin mo? If ever na andun ka na sa situation na meron ka ng boyfriend, tapos ano yung gagawin mo para talagang yung pag-aaral mo ay hindi siya maitsapwera or andun ka pa rin sa pagpo-focus sa pag-aaral? Ano yung mga mga set of goals or mga mo? If magkakaroon po ako ng boyfriend, kuya, sasabihan ko po siya na ito, may pangarap ako. At kailangan mong intindihin kung ayaw ko nito dahil straight lang yung dadaanan ko. Dahil gusto ko pang na makaahon sa kahirapan. Gusto ko pang matulungan ang pamilya ko. Ano po, kuya? Iisipin ko po palagi na kailangan ko talagang makapagtapos ng pag-aaral at
hindi ko po sasayangin yung tulong na binigay po ni Tita Francisca sa akin po. Yan po, kuya. So ano na lang, it's up to him na lang kung makapaghintay siya or kung ano yung magagawa niya para syempre ano siya, kumbaga magagawa niya pa rin yung kagustuhan mo, 'di ba? So, 'di ba? So ano na lang, kumbaga reminders na lang always, no? Gusto ano Kuya Victor, next na sasagot si Jingjing. ay si Jingjing, panghuli pala ito si ano? Ano kasi yan na oldest to youngest? Oldest to youngest pala. Okay, Jingjing, ha? Pakinig ka. Ay, grabe mo. Listen carefully. I will repeat the questions Okay. twice. Parang kinakaba. Paano mo mapanatili ang focus sa pag-aaral kahit may feelings involved? Napangit. Smile lang. Napa-smile si Jingjing. Meron na ba? Para po sa akin, yung sinabi po nila Kuya Roel na at Kuya Vic na normal lang yung pag-ibig. Pero meron po tayong sinasabing pangarap sa buhay. Kasi po, naisip ko po na merong tumulong po sa akin para lang po makatapos ng pag-aaral. Kaya yun po yung uunahin ko. Kung magka-boyfriend man ako, soon. Soon pa po. Soon. Mabilis. Soon pa po. Sooner or later. Kung maging successful na po ako. Kaya hindi ko po sasayangin po yung nagbigay po sa akin ng scholars. Mami Bing, maraming salamat po. Kasi po, mayroon po tayong rules para po sa pag-aaral. Kaya maraming salamat po. Unahin ko po yung pag-aaral. Grabe, ang galing ni Jingjing. Yan. Tama yung Jingjing, no? Grab the opportunity. No? Kasi may isang tao na tumulong sa iyo, wag mo yung sayangin. Kasi hindi ka na makakita na may tutulong pa sa iyo. Parang ano yan eh. One in a lifetime lang yan dumating yung opportunity. How about you, Dong? Pass the mic. Syempre, hindi naman maiiwasan yung Jing na merong magkakagusto sa'yo. No? Kasi nga dun sa nakaraang nangyari na meron niligaw sa'yo. Marami. Grabe. Ilan na ba nasa listahan mo? Dun sa isa na lang na kumbaga kinuwento mo sa amin. No? Kasi nga, konting push na lang nun ay pwede kang makapag-asawa na or ano na, kumbaga ano bang tawag sa inyo? Buya ba? Buya. Di ba? So wala na tayong magagawa doon. So ang hakbang na ginawa namin is ililipat ka sana namin ng school. Pero nung nakausap mo siya, pinaliwanag mo sa kanya na meron ka pang pangarap at nakinig naman siya. Yun, no? So makapaghintay siya kung kailan ka makapagtapos, kung kailan ka handa na, no, sa ganyang commitment, no, sa buhay or sa love life mo. So basta focus ka lang, wag mong sayangin at syempre kung meron mang magkakagusto sa iyo, maghintay sila. Ano? 'Di ba? Kung mahal ka, talagang nandun sila sa una, naghihintay na sa iyo. 'Di ba? Oo. Ganyan lang, 'di ba? Kasi nga ang ano kasi yan, baga yung iniiwasan natin yun, kung madi-distract ka. Ano na si Jingjing, pag siguro umibig nito, ano na, lubos-lubusan yung baka 100% ibibigay ka agad. Di ba? So alam ko, Jing, you're a fighter, no? Marunong ka mag-balance between sa pag-aaral, tapos someday, di ba? Yung sabi mo kanina, soon. Soon. So, may balak, no? Pero, ano pa yan? Someday. Someday pa yan, no? Someday na mangyayari. At syempre, always ka ask for guidance kay Lord na, kumbaga, walang mangyayaring hindi maganda. Kasi nga, iba yung kultura sa inyo
kumbaga kumpara doon sa sa amin, mga Bisaya. 'Di ba? So iba sa inyo, wrong move lang sa inyo, pwede na magkapag-asawa, no? It's a lifetime commitment na 'yan pag mag-asawa na, 'di ba? So wala namang masama doon, basta focus lang sa school, no, pag-aaral. Ano? Okay. Last. Grabe. Ang gagaling nilang sumagot. Ang pinakabata. To our younger scholar from Troom. Ano baltaran ko eh? Ready ka na, Tintin? Always ready. Okay. Paano mo mapapanatili ang focus sa pag-aaral kahit may feelings involved? Yan talaga. Meron na. True to life. True to life talaga yan. Kasi, ano po kuya, as a human being, normal. Uy! Quiet! Ano po kuya, as a human being, normal lang po talaga na umibig, especially sa ganitong edad, teenager. Pero para sa akin kuya, as long as po na mapipigilan ko pa po na hindi po muna pumasok sa mga ganyang bagay, hindi pa po talaga kuya, kasi marami pa po akong pangarap. Kung meron man dyan, it's up to him kung maghihintay siya, kasi maghintay ka, ganun. Kasi, Wala man. kuya, nasa kanya kung marunong po siyang maghintay. And if I ever get a boyfriend po kuya, I will set boundaries po. Mga limitation po kuya sa aming relationship if ever. Kasi po kuya, marami pong tentasyon ngayong generation, marami pong tentasyon sa mga kabataan po kuya, kaya mag-iingat po ako sa mga ganyan po kuya. Hindi muna po ako papasok kasi first of all, minor pa po ako kuya. Kung mayroon man diyang maghintay ka. Baka ikaw naghihintay. Hindi kuya. Ayan, juicy. Yun lang po kuya. I will set boundaries po if ever I get a boyfriend, because entering a relationship is not easy. Kung sakaling papasok ng relationship, dapat yung ready ka na sa mga mangyayari. Kasi po ang pagpasok ng relationship ay hindi po biro. Nandyan po yung masasakit. Yun lang po kuya. Magpo-focus lang po talaga ako sa pag-aaral lang po kuya. Nice one. Yes, napakagaling ni Tintin. Tama din naman yung sagot ni Tintin. Dapat may limitation, boundaries. Napaka-importante niyan. Kahit gaano pa siya magaling bulatik sa'yo, kailangan wag kang magpa-apekto, no? Kasi ikaw lang din naman talaga kawawa, no, at the end of the day. Pero yun nga, no, sabi nga nila, education is the best weapon to our success, di ba? Kaya unahin muna natin yun, no? Kasi pagkatapos mo dyan, kahit sino pwede, di ba? Pag nakapagtapos ka na, kasi pag kagaya ni Dodong Roel, no, nakapagtapos na siya sa school, hanga pa nga ako dito sa kanya kasi isang magna cum laude. He is a working student also. Kaya isa din to sa ideal man ko si Dodong Roel. Kaya sana kayo din, no, magiging idol din ninyo si Dodong Roel. Yun lang. Ay, grabe ang mga pagpapayo ni Kuya Victor. Sa akin naman, Christine, syempre mga ganitong edad, no? Tama ka, sabi mo na kumbaga out of curiosity, mag-i-enter ka sa mga ganyan, no? Ano kayo feeling na ganyan, di ba? Kasi nga, ganun naman talaga yung reality, no? Kumbaga, puppy love, no? Pero, base sa mga naririnig mo, mga experience na, sa mga consequences na mangyayari, wag mo nang hintayin na maranasan mo yung breakup, yung heartache, yung kumbaga, umibig na saktan, mga ganung era. Wag mo nang hintayin na mafi-feel mo yun. Kasi nga, sa pagpapayo pa lang namin, na mga kasamahan mo, na medyo much older pa sa'yo, gawin mo ng yun, kumbaga gawin mo ng, gawin mo ng basihan ba? No? Yun na yung iisipin mo, ganito pala yung mangyayari. No? Wag mo nang hintayin na maranasan mo bago ka pa matututo. Diba? Kasi doon pa lang sa mga sinishare namin sa'yo, yun na yung mga lesson yun na yung mga aral. Pero kung gusto mo talagang matry, ay sasabihin mo in the end of the day, ay tama pala siya, no? Yun, diba? Nasa huli pala yung pagsisisi. Ngayon pa lang,
tanggalin mo yung ganyang mindset na nasa huli ang pagsisisi. Kasi ikaw yung kawawa in the end of the day, no? Kaya hindi kami nagkulang sa pagpapayo. Ginagawa man natin itong serye for good vibes, di ba? Pero yun sabi mo, pag makapaghintay in the right time, why not? No? Ano? May ano ba? May chance ba? Ay! Yes! Parang speaking of Christian. Okay. Ano Kuya Victor, satisfied ka sa ano nila or meron kang mai-share? Wala na. Satisfied ako Sige, sa mga overtime ano na tayo. Oo. Ito na lang, meron akong follow-up questions dito na kumbaga dapat niyo talagang sagutin. No? Deep questions. Hala, malalim na. Deep questions? Deep pa lang. Questions, no? Talagang hindi ako nakatulog nung na-compose itong mga tanong na ito. Ay, aray. Kaya dapat sagutin nyo. Sakit ng likod ko ah. Okay. Ito na lang. Magkaiba kayo ng mga questions. Kay muna kay Christine. Ay. Ano ang gusto mong sabihin sa younger self mo? Younger self mo? Christine na pa? Maliit. Walang kamuwang-muwang sa buhay, sa mundo. Ano yung masasabi mo sa kanya? Ang masasabi ko sa younger Christine is sobrang tapang niya po, kuya. Opo, kasi sa murang edad na kaya niyang alagaan ng kanyang mga kapatid na walang tulong ng ina, kuya. Siya ang umalalay sa kanyang ama bilang ina. Kasi siya ay maagang naulila sa piling ng kanyang ina, kuya. Kaya nasasabi ko sa younger Christine ko ay sobrang tapang niya, masipag siya, parang ganun po, kuya. Wow! Grabe! So, talagang proud na proud ka, no? Yes. Kasi nga, this the result of your yung mga ginagawa mo dati. So, kung ano ka ngayon, matatag ka, matibay ka. Yan yung bunga ng pagsisikap mo dati, ng younger version of yourself. Diba? So, you just be proud of yourself at yan yung yun yung dala-dala mo talagang experience na talagang no one can erase that. No one can replace that. Nice answer. For Jingjing naman. Jing? Grabe. Kinabahan So, si Jingjing. ano ang dahilan kung bakit patuloy kang lumalaban sa buhay? Yung mga tanungan na yun. Ano ang dahilan? There's so many reasons. Yung pinaka talaga. Highlight. Oo. Nako. Anong dami? Kasi yung isa lang. Ito pa, ya. I will repeat the questions. Ano ang dahilan kung bakit patuloy kang lumalaban sa buhay? Ang dahilan ko po, kuya, is Use the microphone. Para po sa akin, ang dahilan ko po para po makatapos ng pag-aaral. Dahil po isa po yung goals ko para makatulong ng family ko po. So, yung unahin ko po ngayon is yung pag-aaral at lalaban. Meron nga silang sinasabi na kapag may tiyaga, may nilaga. So, Ano nilaga yan? Nilagang mais? nilaga sa'yo. Nice answer. So, yun po. Yun. Last, not the least, last question ito for Mabel. Okay, Mabel. Okay. Ano ang biggest fear mo para sa future? Just imagine you're on that situation. Okay. So, ano ang biggest fear mo para sa future mo? Naiiyak na po. Wait lang. Ano po? Yung mawala po yung lola ko. Gusto ko po kasi na pag nakamit ko na yung pangarap ko, gusto kong ipadama sa kanya yung buhay na hindi kagaya ng buhay namin noon. Gusto ko po na matulungan siya po. Gusto ko po makasama siya sa pag-graduate ko po, pagkamit ko po sa pangarap ko. Gusto ko po sa mga successful days ko po
nandyan po siya sa tabi ko dahil she's the one nga na nag-alaga po sa akin na bata pa po ako, and then there's a lot of trials that we face together, and then I am very thankful to her dahil kung wala siya po na nag-alaga sa akin noon, I am not here now. And yun po kuya yung pinaka-biggest fear ko po, na mawala po siya sa piling ko po. Wow, grabe. Nakakahiyak. Yes, totoo naman. No? Gusto natin, kaya tayo nagsusumikap sa buhay para sa kanila, no? Para pagdating ng panahon, yung sacrifices na ginagawa nila sa atin, is makapagbigay, makapagsukli tayo. So kailangan na andun pa rin sila sa victory days natin, no? Ang sarap sa feeling yan, Mabel, no, na kasama mo sila doon sa graduation mo, doon sa pangarap mo na masasabi mong you can provide na for them, no? Not in terms of money, but the happiness, 'di ba? Kasi iba naman talaga kapag yung happiness kapag nakamit mo na yung pangarap mo, tapos andyan pa rin sila, no? So, ano na lang, kumbaga, always, kasi hindi naman talaga natin hawak yung buhay natin. Always pray to God, na habaan pa yung buhay nila, yung parents mo din, para pagdating ng panahon na successful na tayo, kaya mo na silang i-spoil ba, no? I-spoil na kung ano yung mga dating buhay nyo, may paramdam mo, may padama mo sa kanila yung buhay na, ay ganito pala yung buhay na may kakainin palagi. Ito pala yung buhay na may pag-shopping mo na sila sa mga ganitong shopping malls, di ba? Grabe. napaka suitable ng question sa'yo, no? Siyempre kay kay Jingjing and kay Christine, no? Kaya ginawa ko talaga itong question na ito na hindi ako natutulog. Kumbaga, pinagpuyatan ko ito at success naman kasi nasagot nila ng taus-puso, di ba? So, ayun na lang at maraming salamat po, grabe. Thank you sa pagsagot sa mga tanungan namin, na kayo naman talaga ay walang kaalam-alam sa mga tanong na ito. Kaya sabi ko kanina, walang mali sa mga sagot nyo, no? It's either to them kung tatanggapin nila or kumbaga i-hate ka nila. At least nagsalita kayo, came from the heart, no? Kasi wala namang maling sagot kapag galing sa puso, no? So last na lang message, Kuya Vic. Meron ba siyang abangan sa nito? Grabe, Siyempre, abangan natin yung Christian, pag-graduate ni Mabel someday, si Jingjing din. Si Jingjing ngiti-ngiti lang yan pero yan. Malapit na. Oo. Pero wag yung gawin mo yung zone na. Hindi maganda yun. Basta lang, advice ko rin sa inyo na wag natin kalimutan lagi si God. Kasi siya yung nagbigay natin siya yung nag-guide sa atin palagi. Siyempre yung parents natin, always nag-comfort din sa atin. At siyempre yung pag-aaral, pagiging scholarship ni Dodong Roel. At hopefully yung loyalty ninyo andon kay Dodong. Yun lang naman Yun lang maibalik natin doon sa mga nag-sponsor sa inyong scholarship, di ba? So, ayun po. Abangan niyo ang Christian. So, this will be the first time na nangyari na heart-to-heart talk. At hopefully na masundan pa ito, no? Kumbaga yung mga question is talagang related din sa mga pangyayari sa inyo, di ba? At pwede tayong mag-engage sa mga viewers kung there are some questions naman na itatanong sa kanila, di ba? So, maybe next time na mangyayari naman yung ganitong happenings na mangyayari, magtatagpo silang tatlo, no? Kasi alam ko kanya-kanyang busy yung kanilang si Mabel focus sa study sa paging college, si Jingjing naman doon sa saan ka mag-aaral, Jing? Doon sa inyo na lang sa Domingo. And advance congratulations sa kanya, no? Sa kanilang pamilya for her upcoming new house. Grabe. House and lot pala. Kasi nga, grabe. At syempre si Christine para sa Christian, no? Serye. So marami pa silang abangan dito.
at talagang tiyak na makapagbigay ng aral, tuwa, kilig at saya po sa mga viewers natin. At lungkot. Yes, may lungkot. Mixed emotions yan, no? So, ayun, maraming salamat po. Nakapag hinga-hinga na kayo ng malalim. Okay. So, nakita nyo ba medyo mahirap ang tanong or sakto lang? Sakto lang. Diba? So, nagbe-base lang talaga sa mga karanasan nyo, sa buhay nyo at sa status nyo ngayon. Diba? So, ang gagaling din nila, no? At hingant natin ng konting message lang yung observer. Baka may tanong yan. Ha? Wala na. Overtime na tayo. Ano na lang, kumbaga ano yung masasabi niya dito sa tatlong Trom Angels? Dito ka pa Kasi since nag-start yung vlog natin, andyan talaga siya nag-observe, no? Para siyang principal na talagang principal na hindi na mimirma ng clearance. Kasi hindi naman yung kanya sinasabing inoobserbahan ko eh. Ha? Kundi yung kanyang kagandahan. Ay, grabe. Siyempre, proud ako kasi may maganda tayong three angels na sa scholar ni Royal of Malalag, di ba? So, keep it up, girls. Kaya niya. Keep it up. Keep it up. So, ayun. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Mangutot. Mangutot. Kinakarir pa rin niya yung kanyang character name. Oo, sa Christian. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po at pinabayaan ako ng aking partner dito. Nagutom na siya. So, see you po sa ating next vlog. At, syempre, abangan niyo ulit yung pagsasama po ng Three Angels ng Trom Scholars. So, see you po sa ating next vlog. Maraming salamat and God bless us all. Bye-bye. Thank you po.